Let's have first COMELEC spokesperson Attorney Rex Laudianco. That we were just talking to him, medyo naputol lang kanina. Ay, ganon. He's saying na may, on the official website for COMELEC, pumapasok naman yung result. The electoral returns, kalahati na tayo. Okay. You're looking at, 46,688 ERs received. Tama po. Election returns. And 46,000 kalahati bale, 699 not yet received. Basically 50% more or less. Attorney, magandang gabi sa inyo. Ayan. Magandang gabi po muli. Kanina po ay nasa 32,000 lang tayo. Tumalon sa 36,000. And just a few minutes, nasa 46,000 na po tayo. So inaasahan din po namin, ganito rin po kabilis ang transmission. Although yung 100% dahil nga po may hinihintay kami at may binabantayan din po kami na meron pa pong mga nagbobotohan dahil po meron pang mga botante at lalong-lalo na po dun sa dati o din sinsuat na nag-request na po ng extension of voting hours ang Regional Election Director for BARM dahil nga po na-delay yung pakawan nila pagsisimula. Inihintay din po namin ang desisyon ng Komisyon ng Bangkong ito po ay magagrant. Attorney, if I may, si Ed po to. Kalahati na ho, pumasok na ERs. Ibig sabihin po, all the data of those 46,000 election returns are already with COMELEC's servers. Tama ho ba? Tama po yun. Ito po yung pumapasok na hindi lamang sa COMELEC server, kundi nakikita rin po ng server ng media, ng PPCRB, NAMFEL, Majority Party, Minority Party, ng DIC. Ito nga po, ultimately nakikita natin sa isang public results website. So ang ibig po sabihin nito, we can already see kung sino nananalo, for example, in more or less half with half the vote. Hindi pa po natin masabi dahil kalahati pa lang po. And we also have to remember, partial and unofficial po ang lahat na natatanggap nito. Ayon po kasi sa ating batas, ang tanging makapagpoproklama po ay ang ating mga canvassing boards kung saan kailangan dumaan sa consolidation and canvassing process ang lahat po ng na-receive na ER. Yes, sir. Sir, point of clarification, I think this is also being clarified. Sige, yes, yung dati pong eleksyon, merong transparency server. Ngayon po ay wala. Bakit po naging ganoon ang desisyon? Baliktad po, ma'am. Dati po, iisa ang transparency server. Ngayon po, meron na tayong 5 transparency server plus 1 server from COMELEC na nare-reflect sa website ang results, plus another server from the DICT reflecting the results being received by COMELEC. So hindi po nawala kundi dumami ang ating transparency server. And in fact, meron na pong sariling server ang media, sariling server ang PPCRB, ang NAMFREL, ang dominant majority party, ang dominant minority party. Kasabay na kasabay niyo po kami nakakatanggap ng resulta direkta mula sa mga presinto. So itong resultang to pwede na naming himayin yan per region, per province, per city. Tama po kayo. At in fact, pag kiniklik po nyo yan, na-identify po ang bawat presinto. In fact, ang kababayan po natin, pag alam nyo po kung ano ang number ng presinto nyo, pwede nyo hanapin dyan. At pag nag-pull down po kayo sa menu dyan, lahat ng position dun sa boto na natanggap sa inyong presinto ay makikita nyo po dyan. Sir, when you say makikita nyo lahat, you're referring to the COMELEC website po, the COMELEC dashboard, or referring to the media's dashboard? Media server. Election return po, lahat po, pare-pareho po tayo ng nakikita, no? Yung server po as received ninyo, ayan din po yung ng results na na-receive ng server ninyo. Pareho lang po tayo na natatanggap na resulta. So, halimbawa po, pumasok sa COMELEC server, ang precinct 12A ng Tondo, Manila, makikita nyo rin po, parehong-pareho yung resulta ng precinct 12A ng Tondo, Manila. At pag pinul down nyo po yun, yung resulta po mula sa senators, party list, congressman, mayor, vice mayor, at members of the Sangguniang Panlungsod, parehong-pareho po tayo na nakikita. Kasi sir, right now, I'm looking at the 2025 election results.comelec.gov.ph ng COMELEC. Sa ER results po, I tried to access Manila, pero wala akong makuha sa Manila so far. Let me try again. Sige, habang sinusubukan po ni Ed na ma-pick up yung mga sinasabi nyo, Attorney Rex, meron bang delay na 15 minutes na sinasabi na bago nyo i-release dito sa mga transparency servers? It's not actually a delay po, ma'am. Ito po ay batching ng results po dito sa website. Remember, yung website po ay hindi direktang nakakonekta sa aming server. Yan po ay tinatawag natin naka-air gap. Sinasadya po yan
para kung ano man po magka-problema, magkaroon po ng virus or malware, hindi maapektuhan ang ating server. In fact, same protocols exist doon po sa server ninyo. Yung nakakatanggap po na server for the media, PPCRB, NAMFEL and all, hindi po yan yung direktang nakakabit doon sa inyong mga laptop. Meron po tayong secondary server kung saan nililipat po ng mano-mano ang natatanggap na resulta mula sa receiving server papunta po doon sa server na nag-i-issue ng resulta sa inyo. This is an industry standard protocol po to ensure na kung meron man malware doon sa nakakabit na mga ating mga laptops at all, ay hindi po madadamay at maapektuhan yung server na tumatanggap po na resulta. All right. Again, So, hindi ang nakakonnect. ibig niyong sabihin, binabundle lang. No delays, but binabundle lang. Tama po kayo. It's not actually bundled, ma'am. It's just a matter of a process. Kukunin doon sa server, ililipat sa kabila ng mano-mano dahil hindi po sinadya po talagang hindi konektado yung mga laptops doon sa server na nakatatanggap. So just to clarify, Attorney Laudianco, kung hindi pa namin makita yung specific precinct sa inyong website, ibig sabihin hindi pa yun pumapasok. We're seeing Ayun some na. results now. Pero Some sir, results. I'm looking at Manila for example. Manila, one particular Attorney, dyan lang po kayo, barangay. So ibig sabihin po, per barangay ang makikita natin. Per cluster precinct po, sir. Not necessarily po kasi per barangay ay one cluster precinct. Yes, sir. May malalaki pong barangay na nagko-compose ng 2 or more cluster precincts. Meron naman pong maliliit na barangay na naibabundle po namin sa isang cluster precinct. So ang makikita po natin dyan kung ano po yung presinto. Clustered precinct po yan. Yes, sir. Yeah, I understand, sir. Pero is there any way to divine kung ano yung Malaki. numbers, Yung for example, yung overall. an aggregated number? Kasi kung per clustered precinct, you have to Medyo look at magulo. each Oo, and every no, one. two- Wala po. Ito po kasi ay partial annotation, so wala po kayong makikitang summary or tabulation po dito. Dahil ang tabulation po, ang summary ay ginagawa sa boards of canvassers. So these are raw data, raw results coming directly from the ATMs of the cluster precinct. And the Board of Canvassers will continue working through the night, sabi niyo po, no? Tama po. At pag nakapag-transmit din po yung boards of canvassers, tignan niyo po yung bottom part, nandun po sa baba, makikita niyo rin po ang resulta ng mga transmission naman. Ito naman po ang tawag sa kanila, Certificates of Canvass and Proclamation. Kung yun po sa may bandang taas, yun po yung election returns, magbulaan po sa board, ang resulta naman po ay Certificates of Canvass. May deadline po, sir, as to when they should finish this, the canvassing? Wala pong deadline na tinatakda ng batas dahil kailangan pong ma-canvass ang lahat. Kung sakali naman po sa ER, kailangan ma-receive ng boards of canvassers ang lahat ng ER. Kahit rough timeline lang, Attorney Laudianco, kasi tinitingnan ko ngayon yung national COCs, yung pie chart doon sa dashboard ay 0 pa rin po. Tama po, dahil ang natanggapin lang naman po ng National Board of Canvassers ay resulta ng mga cities at provinces. Hindi po sila nakakatanggap ng resulta mula sa presinto, kaya wala pa po kayong makikita sa National Board. Pinakahuli po, in fact, na makatatanggap ang National Board. Okay, Attorney Rex, nung last presidential elections of 2022, ang bilis ng paglabas ng resulta. Mga ganitong oras. Pero ngayon, tila iba. Bakit po ganun? Pareho lang po. In fact, on the first hour, ang na-account po noon ay 34,000 vote counting machines ang nakapag-transmit on the first hour. Yan nga po yung pinay-question ng PNP Rio. We were able to transmit on an account for 34,000 mga election returns, which accounts for 20 million votes. Right now, mas mahigit pa po doon ang tinanggap na po natin. Nahigitan po natin yung data ng 2022 election. And Ilang votes again? Can you break that down? Attorney? Noong 2022 elections po, ang natanggap po natin noon, hindi ko na lang po matandaan exact figure, but 32 to 34,000 cluster precincts on the first hour. Yan po yung natanggap natin noon. Na equivalent po kung sinuman natin noon ay sinasabi ay 20 million votes. Right Okay. now, on the first hour, nahigitan po natin yan. We're on the 36,000 cluster precinct mark. So, mas mabilis po tayo ngayon. Okay. And then clarify ko lang, Attorney, as well, as of last count, 311 backup ACMs were deployed. Tama po? Tama po kayo, tama po. This is nationwide, which means, does that mean... That's correct. Does that mean 311 machines malfunctioned? Yes, one way or another, nag-malfunction, pero most of them are not major malfunctions. In fact po, ang rule po kasi ng COMELEC,
kung magtatagal ang pagre-repair. In fact, inoorasan namin yan. If it will take more than 60 minutes, ang rule palitan na. Palitan na po yung machine. Regardless kung minor or major yung repair na kailangan palitan. Kaya nga po kung makikita nyo, 311, may nadidinig tayo nagre-reklamo pero wala po tayong nadinig na na-delay ang botohan because of a malfunctioning machine dahil napalitan agad. And to compare it with 2022 elections at the same time, yung pong napalitan po natin doon ay around 1,500 VCMs. Dito po ngayon, nang napalitan lang po natin 311 automated counting machines. Earlier, attorney, sa presinto ko, no, merong kaguluhan dun sa isang ACM na hindi gumagana. Ang pinagkakaguluhan nila is yung waiver. Talaga bang policy ito na pwedeng mag-issue ng waiver na ibibigay na lang yung balota doon sa volunteer para silang mag-feed sa machine kung dumating na yung replacement machine? Kasi nagkaroon ng pumayag, tapos hindi pumayag, and medyo nagkainitan po yung mga botante. Opo, ganito po yan. Isa po yan sa contingency, but it's not the final contingency. Remember po, ang first contingency po natin, mapalitan kagad yung makina. Yung po yan ay last and final contingency na po yan na kung sakaling magkakaroon o magkaubusan ng mga ating tinatawag na replacement ACM, saka lang po gagawin yan. Ibig sabihin, tatanggapin muna ang mga balota para huwag ma-delay ang mga botante, and then pag dumating yung replacement machine, saka iba-batch fee. So maaring yun po ang ginawa ng mga teachers. But then again, that is not the rule. Dahil ang rule po natin kagad, within 60 minutes dapat mapalitan po ang ATM. Okay, ano naman po kaya yung reason kung bakit hindi siya nagyari in some areas? I understand you deployed a lot of backup machines nationwide. That is correct. Kaya nga po inaalam din namin ba't naging ganon ang ating desisyon ng mga electoral boards. But then again, hindi naman po siya mali. Maari po siguro na kamali lang doon sa pagpili ng mga options na gagawin. Dahil dapat po ang first option, palitan ng makina. Last option po, yung maghihintay at kukunin ng balota para mag-batch fee. Okay, Bok, ano na yung We're looking at 60.42% of the ERs already in. 60%? 60.42. Ilan electoral That's returns? 56,433 election returns received versus 36,954 not yet received. So we're way past halfway through. Yun lang, it's how to navigate through everything to... How to figure out what's in those 60%. Yes, sir. Yeah. Sir, so Yes, sir. there's no way, basically, Pati ako nga, sir, realistically, that we can see kung sino po yung nananalo dun sa senatorial race until much later. And the COMELEC will not do that because ang tatatanggap po natin ay partial and official. The only way that COMELEC can do that po is to canvass the results of the election returns. At pag umakyat po sa cities and provinces, to canvass the component city and municipality certificates of canvass. Ganun din naman po sa national board, yung city and provincial certificates of canvass po ang kanilang ipaprocess. Sir, so realistically, Because what that's time... provided under the law po. Yes, I understand, sir. Sir, realistically, what time would we have an idea with regard to the... Ayoko pong maghula kung anong oras, pero ang projection po namin ganito. Siguro po yung mga maliliit na munisipyo, yung talagang hindi naman po ganun karami ang botante na walang naging problema po sa ACM or nakapag-transmit. Baka perhaps a little over midnight hanggang early morning matapos na po sila. Yung mga syudad po, component cities na hindi rin kalakihan, ina-expect namin baka by noon tomorrow, tapos na rin po sila makapag-proklama. Yung mga highly urbanized cities and provinces, ina-expect namin baka sakali hanggang bukas ng gabi po makatapos. Yan po ang nakikita po namin projections. Isama na rin, pinafactor na namin yung kanilang canvassing. Remember po, kina-canvass po yan, idinidisplay at pinapakita sa mga councils and watchers yung eksaktong na mga na-receive na election returns. Hindi naman po kagad-kagad na binibilang yan. Pinapakita po natin sa kanila, binibigyan ng pagkakataon ng councils and watchers kung nais po nilang mag-raise ng kung anumang questions or protest. Yun po ang nakalagay sa ating rules on canvas. Balikan ko lang yung mga nag-malfunction in one way or another na ACMs, no? Earlier, we were also getting reports na may mismatch daw, allegedly, with their election, with the people that they voted for versus yung mga lumabas sa resibo nila. What are we doing about it? That's why we're asking po the voters if they can substantiate po that. Hinihingi po namin na sana they execute statements under oath.
In fact, papipirmahin po namin sila under oath dun sa minutes. Unfortunately po, dun sa lahat na nagkiklaim, hanggang ngayon, wala po kaming natatanggap na statements under oath. At kailangan po namin yun dahil gusto rin po namin malaman, and the only way to open that, merong magte-testify. Napakahirap naman po just because of an allegation of a person na nag-overvote, na nagaganyan, nag-iba yung lumabas, agad po, i-disrupt natin ang proceedings. Meron pong proseso dyan. So, hinihiling po namin, sana po mag-execute sila ng statement under oath, sana man lang lumapit dun sa electoral board at nag-execute ng statement, pina-include dun sa minutes, pinapirma dun sa mga watchers. Nang sa gayon, magkaroon po ng proseso, kung sakasakali, magkaroon ng filing ng election protest, mabuksan at masubject po sa manual counting ang ating ballot box. Hindi ba medyo mahirap yun, Attorney Laudianco? Kasi bawal ngang kuna ng picture yung pinagbotohan. Will your código? And that's exactly the reason why, ma'am, na kinakailangan namin yung oath nila. Dahil wala naman po nakakita ng balota kundi sila. And they're the ones claiming na nagkaroon ng pagbabago o hindi nag-match and all. Wala pong nakakita ng iba. That's why we're asking them, please kindly execute a statement under oath so that COMELEC can do something about this. Kung merong complaint, let the complaint be processed and acted upon. At na magkaroon po tayo ng pamamaraan para kumilos. Hindi naman po ubra just because of the sinabi ng ganito na hindi man lang po nag-execute under oath, ay hihinto natin yung proseso. So doon po sa ating mga proseso, doon sa ating general instructions, nakapaloob po ang lahat ng pwedeng gawin in case merong claims na ganyan. What about yung allegations na hindi po sila nakaboto dahil wala sila sa listahan? Katulad po ni Makabayan Bet, si Amira Lidasan, whom we interviewed just an hour ago. She said she was surprised na wala daw siya sa official registry and she doesn't know what happened there. Opo, kaya nga po noong pa sinasabi na natin a month ago, please kindly check your precinct. Check and verify with the election officer at hingin po yung inyong voter information sheet para malaman po natin kung ano ang estado ng ating pagkakarehistro and most of all, malaman po natin siyang paaralan at anong presinto po tayo boboto. Yun po ang hinihiling natin at karamihan po ng mga kababayan natin na hindi nagkaroon ng problema, alam po nila kung saan sila boboto dahil sinunod po nila at nagkaroon po sila ng due diligence na hanapin yung kanilang presinto. Hindi yung oras ng boboto tsaka po hahanapin. Nandyan po ang aming opisina. Nandyan ang precinct finder na very accessible po sa lahat. At higit sa lahat, namigay pa po kami ng voter information sheet na nakapaloob po lahat ng information na mga hinahanap ng ating mga botante. Okay, Attorney, how many % ba ang natatanggap yung mga ganitong reklamo? Puro anecdotal or have there been reports to you that you've received in the headquarters? Right now po, puro anecdotal. Kaya nga po nakikiusap po kami sa ating mga kababayan. Hindi po namin binabaliwala yung inyong mga pahayag. Pero hinihiling po natin, pumailalim po tayo sa proseso. Pakisumpaan po ninyo yung inyong mga statements, lalong-lalo na yung may mga allegation po ng variation or difference dahil kailangan po natin yan. Kailangan po natin ang sinumpaang salaysay ninyo. This morning, we had a guest, no, si Dean Sol ng Lyceum of the Philippines, attorney. Nakapagboto naman siya, pero nagtaka lang siya na parang nagbago yung pangalan niya, meaning nag-revert to her maiden name instead of her married name, although she's been voting under her married name for the longest time. Ano kayang pwedeng nagyari doon? Bakit nag-revert doon sa kanyang maiden name? Hindi ko po mai-explain yan dahil ang tanging nakakaalam lang naman po kung ano ang pangalan na ginamit niya nung sa po ay nagrehistro ay yung ating botante. Ganyan kahigpit po tayo pagdating sa ating data privacy at management ng information na tatatanggap. But nonetheless po, pwede po siyang makipag-ugnayan dun sa election officer na nakakahawak po ng kanyang registration. May paliwanag po dyan. Maari pong yung record na nandun sa kanya talaga ay nag-i-exist. Yung pa rin dati niya. Ang tanong din po namin, nakapagpalit po ba siya ng pangalan nung sa po ay kinasal? O inassume na lang niya na mapapalitan? Marami po kasing maaring maging dahilan kung bakit po ganyan ang nangyari. At then again, ang may recommend po natin makipag-ugnayan sa aming election officer. Pero Attorney Rex, okay, there are all these incidents of hindi nag-function ng machine, etc., etc. How would you assess the conduct of the election so far? So far po, we consider the election successful, though hindi pa po namin hawak yung actual na voter turnout. But nakita naman po natin, yung maaga na inaasahan natin na hindi naman po sana ganun karami.
pero as early as 5 a.m. Yung hindi po namin na-expect yung volume ng ganong mga kababayan natin. Kami po ay nagpapasalamat sa ating mga kababayan sa inyong pananapag-interes at pakikiisa sa halalan po na ito. Nakita rin po namin ang kagustuhan ninyo na maipahayag ang inyong boto at kami po ay nagpapasalamat na kayo ay naglaan ng oras para makaboto at gampanan yung ating pong obligasyon sa saligang batas at obligasyon po natin sa ating bayan na bumoto. Okay. So yung mga may reklamo po, saan sila pupunta? Anong proseso yung mga sinumpaang salaysay? Kanino ba ibibigay yon? Sa local election or COMELEC official? Paano po? Maari po, dun sa aming local election officer po, maari po yan. Ang importante lang po, mayroong sumumpa at magpatunay at nagsabi na lang kaganapan ay pawang totoo lamang po. Okay. Sir, go ahead. sorry, I just have to jump in at this point kasi we're getting reports from our reporters and producers on the ground na wala silang, the files that were being sent to the media are empty. And we talked about this before the election, right? Ang promise po ng COMELEC is masasend na sa media yung results within more or less, give or take, 15 minutes delay. Meron po kami tao dyan sa data center and we hope they could talk with our people there. Okay. Nandyan po sila, hindi po sila iniiwanan. Kaya po yung files na natatanggap po nila, kung meron po silang question, ready po ang aming mga tauhan sa transmission group na sumagot po sa kanilang mga katanungan. I think they are trying to get some answers as to why yung files sinisend sa media are empty. Pero I'm just wondering, may alam ka po ba? Like, can you give us an idea why the hold-up? Wala po kasi ako sa Data Center 3 and I cannot answer. Meron pong highly restricted po kasing lugar na yan. But then again, your representatives could talk to the COMELEC officials there who could provide ready answers. Kung sakali man pong blanco maipapaliwanag nila, kung sakali man po talagang wala, di maibibigay po. Ang importante po, sana po makipag-ugnayan. Nandyan lamang po sila, magkakatabi po sila dyan.